Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin. Ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. May isang kahon si Elisa na bihira niyang buksan. Luma ito at walang espesyal sa itsura. Pero sa loob ay mga sulat ng kanyang ina, mga payo, panalangin, at mga talatang isinulat sa gitna ng hirap at pag-asa. Hindi iyon kayamanan sa mata ng mundo, ngunit alam ni Elisa na kapag nawala iyon, may bahagi ng pananampalatayang mawawala rin. Ganito ang larawan ng paalala ni Pablo kay Timoteo, ang mabuting ipinagkatiwala ay hindi lang kaalaman o tamang doktrina, ito ang ebanghelyong tinanggap at pinanghahawakan, ang mabuting balitang si Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa mga makasalanan. Isang kayamanang hindi natin nilikha at hindi natin pagmamay-ari, kundi ipinagkatiwala lamang. Sa panahon ni Timoteo, may banta ng maling katuruan at kompromiso, mas madali sanang baguhin o pababawin ang mensahe, ngunit malinaw ang panawagan. Ingatan, hindi baguhin, hindi ipagpalit, kundi pangalagaan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Mahalagang maunawaan na ang pananampalataya ay hindi lang personal na karanasan. Ito ay pamana. Ang iniingatan natin ngayon ay siyang mararanasan ng susunod na henerasyon, hindi lang sa salita, kundi sa pamumuhay na tapat kay Kristo. Naunawaan ni Elisa na ang mga sulat ay hindi para itago. Binabasa niya ang mga ito at ibinabahagi ang ilan sa mas nakababatang kapatid. Buo ang nilalaman, may paggalang at pananagutan. Ganito rin ang tawag sa atin, ang ebanghelyo ay hindi sa atin nagmula at hindi rin sa atin magtatapos. Tayo ay mga katiwala lamang. Tinawag na ingatan ang katotohanan, hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Paano mo iniingatan ang ebanghelyong ipinagkatiwala sa iyo, sa iyong paniniwala, pananalita, at pamumuhay? Kanino ka inaanyayahang maging tapat na tagapagpasa nito? Panginoon, salamat po sa kayamanang ipinagkatiwala mo sa akin, ang katotohanan ng ebanghelyo. Turuan mo po akong ingatan ito ng may katapatan, hindi sa aking lakas, kundi sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mo po akong mabuting katiwala para manatiling malinaw at buhay ang iyong katotohanan hanggang sa susunod na henerasyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.